Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang ating pong pag-uusapan mga kababayan ay ito pong mga ilang senador na may mga pahayag tungkol po dyan sa nangyayaring debacle or the embattled Pastor Apollo C. Quiboloy na tinatawag nating PACU. No, kasi po may mga BFF po siya dyan na senador na tulad ng sinabi ni Senator Coco Pimentel na dedepensahan siya. At nagkatotoo na nga po. Yung mga previous vlog natin, merong 4 na senador na pumirma para po huwag matuloy yung contempt or arrest warrant sa kanya na dinesisyonan ni Senator Risa Hontiveros na Committee Chairman ng Women's, Children, Family Relations, and Gender Equality because of non-appearance and being defiant to attend the hearings. No, yung mga hearings na aligasyon sa kanya na siya po ay nang api ng mga kababaihan at ng mga kabataan. Di po ba? Tama mali. No? Yung pong mga tinatalakay dun sa Senate na i-vlog po natin yan kasi nilista po yan ng Philstar Global. Kung gusto nyo, i-check nyo po yun. No? Ang pag-uusapan natin dito ay itong mga senator. No? So sa 24 na senators natin, sa komite ni Risa Hontiveros na Women's, Children, Family Relations, and Gender Equality, 11 po silang members dyan. At merong ex-officio na mga members. Si Loren Legarda na isang pro tempore. I think she is also the parang OIC ng Blue Ribbon Committee. Si Majority Leader Joel Villanueva and Minority Leader Coco Pimentel. I don't believe they can put their vote doon sa ginagawang pagpapapirma, pagpapakumbinsi ni Senator Wonderful Tonight Robin Padilla na huwag matuloy ang arrest warrant or contempt kay Quiboloy. So far, doon sa 11, except those 3 na sinabi ko, na yung mga ex-officio members, ulitin natin. The members are Risa Hontiveros, Nancy Binay, Pia Cayetano, Grace Po, si Cynthia Villar, Amy Marcos, 6 na babae. Okay? And then, followed by Robin Padilla, Bongo, Tulpo, Mark Villar, and JB Ejercito. 5 lalaki. So far, 4 ang pumirma. Si Go, Cynthia Villar, Marcos, and si Robin. Robin needs 8 para po hindi matuloy. And he was given 7 days to do it. Meron siya hanggang Martes. Yung isa, dapat 5 sila, nag-back out. Sino po yan? Malalaman nyo mamaya. Okay? At dito rin, malalaman natin, sino itong mga senator na matatapos na ang termino sa 2025. At sino dito sa mga matatapos na ang termino na pwedeng magre-eleksyon. Yung magsisik ng re-eleksyon. No? Kasi ang senator po sa ating Pilipinas ay 2 terms. 2-termer. 2 consecutive terms yan. For example, si Coco Pimentel, no? Hindi na siya pwedeng tumakbo ulit. Kasi naka 2 terms na siya. Matatapos at matatapos siya ng 2025. Hindi siya po ulit pwedeng magre-eleksyon. Actually, siguro, tigil muna siya. Siguro, 3 years. Kasi yung po yun 3 years, and then re-election kung once ka lang, 1 term ka pa lang. Pero pag natapos mo na ang 2nd term, pahinga ka muna. Ayan po yung nakalagay dito sa Senate of the Philippines. Term limit nila is 2 years. Tapos pahinga, and then if you decide again, run. Kasi na-reach mo na yon. Okay? So, 12 ang matatapos ang termino sa 2025. Merong yung totally 2 terms na hindi na pwede. Pero, tingnan nyo po ito. Pakita ko muna to bago ko sabihin sa inyo yung itatopic natin ng maganda. No? Kasi may isa, umatras. May isa, puring-puri si PACU. Yun po yun. Pero sasabihin ko dito muna itong mga senador na matatapos ang termino sa 2025. Tignan nyo po yan. Courtesy of Wikipedia, Senate of the Philippines. They will end their term June 30,
2025. Si Angara, twice na, hindi na yan. Si Nancy Binay, no, hindi na re-electionist yan. Kasi tinan nyo yung number of terms. 2, hanggang term limit lang, 2. Pia Cayetano, Ronald De La Rosa, Go, Lapid, Marcos, 1 term. Sino dito ang tatakbong re-electionist? Okay? Coco Pimentel, 3 term, sumobra. Pero meron pong ano yan, pero hindi na pwede. Pahinga muna. Grace po, pahinga muna. Revilla, Tolentino, pwede pa. Ngayon, magsisik ba sila ng re-election? Tolentino said, he said, kasi nag-quit siya as Blue Ribbon Committee chairman. And Cynthia Villar. Cynthia Villar, tandaan nyo, tapos na siya ng 2025. Pero may sinabi po siyang gagawing move niya. Kaya dito malalaman nyo, kaya pala. No? Now, dito sa mga matatapos ng termino, sino dyan ang re-electionist kung sasabihin natin? Cayetano, member siya nung kay Hontiveros. Wala pa siyang say kung pipirma siya o hindi. Sa aking opinion, naninimbang ito. Kasi kung re-electionist siya sa 2025, kung sasabi siya ng yes, mababati ko siya. Mabibilang siya sa X-list. No? Bato, hindi yan kasama sa komite. Pero may sinabi siya. Si Go, pumirma. Lito Lapid, tahimik. Hindi siya kasama doon. Amy Marcos, pumirma. Revilla, wala. Hindi kasama sa komite. Tolentino, hindi kasama sa komite. O, ayan. Kita nyo. Ha? The rest, yung iba, mga first-timer. Okay? Tandaan nyo yan, ha? Okay? Ngayon, dito, puntahan na natin yung isa sa mga main topic natin. Basta pinakita ko lang sa inyo, tandaan nyo yun. Yung mga first-termer na baka mag-re-election. At ano ang take nila dito kay Quiboloy. Sila ba ay supporter ni Quiboloy o hindi? Remember the 4. Villar, wala na yan. Tigil muna siya. Kaya kahit na ano man ang decision niya, ano man ang gawin niya, it's only for her. It will not affect her. Kasi hindi na siya magre-election. Pero, just in case she wants to go back to politics again, we will take note of what she have done in supporting Quiboloy. Si Amy, baka re-electionist yan. Si Bongo, tandaan nyo, sulat nyo. Si Robin, first-timer, wala pa yan. 2028 magtatapos yan. Pero, one and done na yan. Yan ang sa akin. Mark my word. One and done yan. Ngayon, mga kababayan, eto po, sa balita po ng balita. Mas maganda yata, kunin na lang natin yung sa Manila Bulletin, mga kababayan. Balita ng balita. Ano ba yun? No? Eto po kasi sabi dito, sa Manila Bulletin. Actually, yung balita na news, affiliate po yan ng Manila Bulletin. Dito na lang po tayo. Mukhang mas maganda, pero maganda rin sila ha. Unahin natin yung Manila Bulletin. JB, on renewed stance on Quiboloy ruling. Tao lang. Nagbabago rin isip. Ayun. Bakit nagbago ang kanyang isip? Kasi isa po siya sa mga bumoto na huwag ituloy o i-retract yung warrant of arrest kay Quiboloy because of contempt. No? Pero after careful consideration, ang sabi niya, tao lang, nagbabago din ng isip. Dito po sa balita, napakaganda ng sabi niya. Matapos siyasatin witness testimonies, JB, binawi pirma sa objection letter para kay Quiboloy. O ayun, kumbaga binuod na lang po, di ba? O, ang ganda eh. After review of witness testimonies, ibig sabihin nagbasa siya. Naunawaan niya. Di po ba? Kasi nung pumirma siya, we are alluding you are in connivance with Quiboloy. You are friends with Quiboloy. Pero nung niretract niya, nagbigay siya ng pahayag. Tao lang. Nagbabago rin ng isip. After careful review of the witness testimonies, I come to the conclusion that I have to retract my affirmative vote na wag ituloy
ang warrant of arrest. Nagbago eh. Kaya nga sabi niya dito sa Manila Bulletin, tao lang, nagbabago rin isip. Eto, basahin ko muna yung sa Manila Bulletin. Senator Joseph Victor Ejercito clarified that he did not withdraw his position to object the contempt order against Kingdom leader Apollo Quiboloy due to bashing online. O, hindi daw. Kasi nabash siya eh. Mababash ka talaga. Iisipin ng tao, they will allude, they will conclude. O, dalawa yon. Rhyme yun. Allude, conclude. Ang kulit eh, no? That you are in connivance, you are in cahoots, you are a friend of Quiboloy. Di ba kasi sabi nung tatlo, except dito kay Tamilmil na Bongo, bayani daw si Quiboloy, sabi ni Robin. Malaki tinulong sa kanya. Kaibigan niya siya. Sabi ni Cynthia Villar, kaibigan ng pamilya namin siya. O, sabi ni Amy, inaapi siya. O ngayon, dahil dun sa mga statements na sinabi nila, ano i-allude namin sa'yo, ano i-conclude namin kay JB, pag tinuloy mo yan, hindi mo ni-retract. O therefore, you are in cahoots with them. Diba? O, in an interview on Friday, Ejercito said that he had his reason for initially joining Senator Padilla's move to oppose the contempt order issued by OK. I had my reasons for signing, for procedural practicality. Kaka-announce lang ng DOJ, no? So it was reaction on my part. Oy, nagre-react ka naman kaagad eh. Yan ang mahirap eh. Reactionary action. Or reactionary decision. Yun po yung mahirap. Nag-react ka na nakapag-decide ka na, immediately, wala kang yung pag-aaral at masusing pag-aaral. Dapat di ba ganun? Alam ko, yung mga reactionary, yung mga madali ang decision lang dyan kung kayo yung nag-aaway na mag-asawa. Kung galit kayo, di ba? Galit ka ba, JB? Bakit ka nagganyan? Dapat inalam nyo muna. O, di ba? Mamaya. Okay? O, sabi niya pa, so wala namang masama doon kung i-correct mo sarili mo kung magbago ka ng desisyon. Correct! Therefore, sabi mo nga, tao lang, nagbabago rin ng isip. Di ba? Eh di kung ano man ang sabi nila, wala ka naman, double-minded person ka naman, hindi sa ganoon. Because of nalaman mo, sabi niya nga, after careful review of the witness testimonies, also learning that the DOJ is planning to file cases against Pacquiao sa Pilipinas, yun, nakapag-decide ako. Pero nung binasa ko yung mga testimonies, wait a second, di po ba? Oh, at yung ipapile din ng kaso ng DOJ is the same with the testimonies of the witness. So why do I have to say yes to i-retract yung warrant of arrest? Let it go. Di po ba? Oh, eto pa. Ang public perception is secondary. What is important is knowing the right thing. Correct. So tao lang naman po tayo nagbabago rin isip natin. So okay, i-admire natin, no? There are certain factors. So, I did not withdraw because of bashing. Nasanay na ako dyan. It's a matter of doing the right thing. Now, the question is, people, did he do the right thing? Oh, tama ba yung English ko, Hattori? Ninayata pinanonood ni Hattori to dahil hindi niya na kinokorek yung mga English ko eh. Sino bang magkokorek sa aking English sentence ngayon? No, para ma-shout out naman natin. Si Kuya Danny Reynado, nako busy rin yan. Di po ba? O yung sabi niya, tao lang, nagbabago rin isip. O ngayon, tingnan natin dito sa balita. No? Mukhang may karagdagan ng balita kasi magkaiba ng reporter eh. O, binasa ko na yung title sa inyo. No, ulitin ko lang. Matapos siyasatin witness testimonies, JB, binawi pirma sa objection letter para kay Quiboloy. O yun. Yun ang sabi dito. Sa naturang pahayag, sinabi ni Ejercito na nilagdaan niyang objection letter kasi nga procedural practicality. Ngunit nagpasya raw siyang bawiin ang kanyang lakda pagkatapos ng maingat na pagsusuri. Ayun, siguro may nag-advise sa kanya. Sir, intindihin mo. Baka gusto mong basahin yung mga testimony ng witnesses. Baka pagdating ng 2028, masira na ang political career mo because people are taking notes. The handwritten on the wall.
Di ba mga kababayan? O ito sabi niya, wala to sa Manila Bulletin. After careful review of the facts, witness testimonies, and additional information, such as the allegations of rape during the last committee hearing, I have decided to withdraw my signature today. Nagbasa, nakinig sa payo, di ba? Umunawa. Yan ang dapat gawin ng mga ibang senador. I-set aside nyo yung pagiging kaibigan nyo. I-set aside nyo yung sinasabi nyong katangian ni Quiboloy na maganda para sa inyo. No? Dapat maging fair kayo. Hindi kayo bias. Siya, binasa niya yung testimonies allegation of rape. So, siguro kayo binasa nyo pero mas matimbang pa rin ang pagkakaibigan nyo. Pagiging mabait ni Quiboloy pag inaapi siya. Yun yun Di po ba? Buti pa ito, nagising sa katotohanan at may bumulong. Sir, wag. You will have your political suicide. No. People are writing on the wall. The wall of shame. Sino yan? Yung apat. Lagay natin sila sa wall of shame ni Tokis. Mamaya, may isasama pa tayo sa wall of shame. Na-remove na natin dyan si JB. Ilagay natin naman sa wall of, I don't know kung anong wall to. Yung mga hindi nagpirma at bumawi ng pirma. Anong tawag nyo sa wall dyan? Wall-wallan. Di ba? Inilabas din ng senador ang kanyang sulat para kay Padilla na nagsasad ng paghingi niya ng tawad dahil sa pagbawi ng kanyang lagda. After thoughtful contemplation, I would like to respectfully inform you of my intention to withdraw my signature affixed in the document objecting against the contempt order directed towards Quiboloy. Dahil sa pagbawi ng pirma ni Hercito, 6 pa ang kailangan ni Padilla para mabawi ang contempt order laban sa pastor. Ewan ko kung anong meron dito. Sa kupal na ito, bakit patuloy niya pa rin nilalakad yan? Walang pag-asa yan Di ba sinabi ko sa inyo kanina, 11 sila sa committee na yan. Hindi po yan yung buong plenaryo. Hindi yan yung buong 24. Only the Committee of Risa Hontiveros sa Women's, Children, Family Relations, and Gender Equality. 11 sila. 6 of them are women, 5 of them are men. Now, you have 4. Ang sabi, you must have a majority vote, which is 8 out of 11. Nag-withdraw yung isa, so 4. So, ayaw ni Grace po, ayaw ni Tulpo, ayaw ni Risa Hontiveros, ayaw ni JB. So, 4 plus 4 is 8. So, you have only 3 left. In case, those 3 left, like Nancy Binay, re-electionist? No. She can say yes. Pero remember, we can still put her on the wall of shame in future references. Si Pia, first termer, do you think he will run for re-election? Pagpatakbo siya ng re-election, think twice. You wanna be on the wall of shame? O doon sa walwalan? Granting, pipirma siya. So 4 plus 2 is 6. Di ba? 6 na. Kailangan pa niya ng 2. Isa na lang natitira. Sino? Si Mark Villar. Re-election? Hindi. Kapapanalo lang. So sabihin mo yung 3. Hypothetically. Boboto. So, 4 plus 3 is 7. 8 kailangan mo. Bye-bye, Robin. Hindi ka magtatagumpay sa iyong sinister plot. Hindi magtatagumpay ang gawa ng demonyo. Isa lang ibig sabihin yan. Hindi kayo kinakatigan ng poong may kapal. Sabi ng Diyos, binababoy nyo ang kautusan ko. So therefore, I will let you face the justice. You are a despicable people.
ni hindi nyo nga binasa maigi yung mga testimonya. Kasi bakit? May bias na kayo at the very beginning. Yun po yun. Sasabihin nyo, hindi nabasa namin, napanood namin, pero wala pong laman eh. Really? So therefore, gusto nyong sabihin sa amin na nagsisinungaling yung mga tumistigo doon? Nagawa-gawa lang ni Hontiveros yan, na merong more powerful people or nation na behind those? Bakit hindi kayo umupo doon at tinanong nyo sila? Di po ba? So therefore, you are hypothetically, equating to hypocrites. Kung gano'n naman pala ang insinuation that there are some powerful people behind these witnesses and Risa Hontiveros, why you did not unmask that during the hearing? Bakit ni isa sa inyo hindi umattend? Robin Padilla attended, pero nag-grandstanding lang doon. He did not even question the witnesses. Di po ba? Wala. Ang sabi niya pa, i-unmask nyo. O di nag-unmask sila nung last hearing. Asan si Quiboloy? Unmask kayo para ma-face-to-face nyo ang ina-accuse nyo. Saan yung ina-accuse? Wala. Tapos ang gusto nyo, paniwalaan namin kayo? Paano kami maniniwala sa mga bias hypocrite na katulad yung mga senador? Na you are just protecting a criminal. Mas naniniwala kayo sa bulaang propeta ng Diyos kasi bakit? Lumaban siya sa MPA? How? Ibig ba sabihin, bigyan namin siya ng hero's welcome? What? We are not that freaking stupid, Mr. Padilla. If you are that freaking stupid, you are a lapdog of Quiboloy, then so be it. Pero wag mo kaming idamay sa kagaguhan mo, sa kabaliwan mo kay Quiboloy. Kasi malaki ang pakinabang mo kay Quiboloy. You already said that. You already told that and manifested that during your press conference. Kaya wag kang magmalaki, wag mong gawing ghetto ang Senado. Kasi ang ugali mo ay ghetto. O baka hindi mo pa naintindihan yung ibig sabihin ng ghetto? Di po ba? I-Google search mo. Para naman magkaroon ka ng isang sight words. Ghetto. Ito yung quote card, nitong si Clown na Padilla, Tingnan nyo naman. Diba? Ganyan ba yung klase ng senador na binoto ninyo? Estupido? Asal kalye? Ito, on denying receiving orders from former President Rodrigo Duterte to obstruct the contempt order and potential arrest of Quiboloy. Yan daw. Kumbaga, nautusan daw siya ni Prime Minister ni Baal. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nag-utos sa akin. Revolusyonaryo, utusan lang? Sayang naman ang bigote ko. Di ako utusan ng kahit na sino. Really? Revolusyonaryo daw siya. Kailan ka nakipag-revolusyonaryo? Kailan ka nag-revolusyon? Wala. Doon ka sa West Philippine Sea magsabi ng revolusyonaryo. Matapang ka pala, doon ka. Susmiyo, sayang lang daw bigote niya. Putang ina. Pati ba naman bigote mo, pinangangalanda ka mo sa Senado? Kaya tama po talaga si Drilon eh. Even though na hate ko ang dilaw, pero may sense pa ang mga dilaw eh. May talino pa eh. Wala nang decorum. Wala nang paggalang ang mga ilang senador sa Senado. Tingnan nyo to, clown. Pinagmamalaki pa yung bigote, revolutionary daw siya. Hindi daw siya utusan ng kahit na sino. Di ba sinasabi mo? Sinabihan ka ng Pangulong Duterte dati na magsenador ka? Di ba? Ano yon? Hindi ba pag-uutos yun? Gonggong. Tangengo itong Ay, nako. Kaya nga yung kanyang press con, kung ano-anong pinagsasabi niya doon, hinuhuli lang natin siya. Di ba? Very conflicting, jumbled ang mga pinagsasabi niya. Wala daw na itulong sa kanya si Quiboloy. Ano yung tulong na binigay sa'yo nung pinalabas yung mga movie mo? Maniwala ka walang naitulong sa kampanya mo si Quiboloy. Whether in kind or in cash, di still a tulong. Bobo. Kami paggaguhin mo. Magandang Englishin mo pa. O di translate ko sa Tagalog. Di ba? Anong palagay mo sa amin? Was anything wrong? Mga kaing ganyan.
Mga siraulo pala kayo eh. Di ba? O ito pa, si Cynthia Villar naman. O, di ba sabi ko sa inyo, hindi na to re-electionist. Marireach niya na yung term limit niya, di ba? Nakakadalawa na siya. Ano sabi niya ngayon? Kahapon, sabi niya, pumirma ako kasi mabait sa amin si Quiboloy. Matagal ko na siyang kaibigan. O okay, o ngayon, eto. O, salamat po sa Impact Leadership. Hence, she would be joining the minority in imposing the passage of RB 86. O, RB 86 naman ito. Against siya sa Satya. O, sabi niya, ease of doing business na lang daw ang gusto ng businessman. Eh, baka siya lang yun. Eh, kasi businessman sila eh. Diba? Ayaw nila ng may kahati sa kayamanan ng bayan. Gusto manipolyo. Eh, di magpunta ka sa minority, diba? Wala naman kaming pakialam sa'yo. Pagtsatsagaan ka na lang namin ng 1 taon. O yan. They claim they're only after the economic provisions. But when they open up the Constitution, nobody can stop them from changing other provisions, including the political portion. That's not good. Decided na ako. Alam ko na ang boto ko. There's a chance. O ayan. So, decided na siya. She will vote no to Chacha. Ganyan po ang mga senador natin. Sinasabi ng House, only economic provisions, but di sila naniniwala. Kung di sila naniniwala, edi wag din natin silang pagkatiwalaan sa bawat sasabihin nila. Tama mali, kasi sila walang tiwala eh. O, paano rin kita pagkakatiwalaan kung wala kang tiwala? Di ba? Sinabi na ng Pangulo, inulit in public, economic provisions only, no more. Sinabi ng House, economic provisions lang, no more. Eh ano pang gusto? Ang pinupunto din talaga nitong mga ilang senador is political portion. Kayo lang naman nag-iisip niyan. Kayo kasi ang mga malisyoso. Mapag-isip ng kung ano-ano. O, kaya naapektuhan ng bansa natin eh. Kasi may mga taong ganito na puro duda, na walang tiwala. No? Ayaw nila eh. Ngayon kung may political portion dyan, batikusin natin si Martin, ang Kongreso. Batikusin natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang sinabi niya, ang pinangako niya, evident po yan, doon po yun sa anniversary ng Philippine Constitution. Sinabi niya, may video evidence dyan. Only economic provisions. Sabi nila Suarez, nila Dalipe, ni Congressman Rupus, si Dong Gonzales, mga representante. Only economic provisions. Wala na. Kasi sayang yung mga naiuuwing investment pledges ng Pangulo sa kanyang mga foreign trip, sa kanyang mga state visits, sa kanyang mga working visits. Sayang eh. Ngayon papasukan niya ng political, wala nga sinasabi. Nasaan sa parte ng discussion ninyo dyan sa RB 86 or RB 87 sa Kongreso na meron ng isinikit na political portion? Wala eh. Tapos ikaw nakapag-decide ka na? Wow! Nakita nyo yung ibinoto nyong senador? Walang pakialam yan. Kasi bilyonaryo yan. Diba? So he decided he will go to the minority. So what the fuck I care? Kung pumunta ka. So therefore, writing on the wall. No, hindi siya re-electionist kasi she already reached her 2 terms. Paano kung makapag-isip ulit? O yan, siguro diyan na lang siya sa lokal nila. Kung saan man sila, LGU na lang. Pero tatakbo ulit sa kamara? No. You write that. Keep it. Diba? Malay nyo, baka tumakbo sa 2028. Medyo may edad na rin po si Madam Cynthia Villar. Pero yun lang po hindi ko nagugustuhan kay Madam Cynthia. Ba't ka na kagad nakapag-decide? Wala pa nga eh. Patunayan mo muna sa amin na meron na ngang political portion. Hanggang doon lang eh. Ngayon kung may inopen up sila, then kastiguhin natin sila, madam. Wala pa eh. Susmiyo naman, oh. Grabe, no? Labas tayo dyan kay Madam Cynthia. Punta tayo dito sa isang senador na may susulat nyo sa writing on the wall. The wall of shame. Okay? Si Bato de la Rosa. Even though hindi siya kasama doon sa komite ni Risa Hontiveros, pero meron po siyang sinabi na mamaya ko na ipakita sa inyo yung quote card ng Impact Leadership.
Dito po sa balita ng Manila Bulletin. Ito ang paniniwala ni Bato de la Rosa. Remember, this guy is a first-termer. Hindi ko alam kung magre-re-election siya. Pero dahil sa sinabi niya, put him on your wall of shame. He is the Son of God. Quote, Bato doubts charges versus Quiboloy are true. Doubtful po siya. Diba? De la Rosa said on Friday that he is not inclined to believe the accusations being hurled against his friend. Bakit hindi siya naniniwala? Kasi friend niya, si Quiboloy, nandoon pa rin ang bias. Hindi niya pinaniniwalaan yung mga testimonies ng mga biktima ng kahalayan ni Quiboloy. Kung si JB Ejercito, merong sariling pag-iisip, nalaman niya after reading the testimonies of the rape victims, nag-retract siya. Eto si Bato. He is not inclined to believe the accusations being hurled against his friend. Fuck you. O, ayan. De la Rosa expressed his belief after 4 senators pushed for a revival of the contempt order released by the Senate against the alleged cult leader. Sa pagtingin ko lang sa kanya, hindi ko naman siya nababantayan 24 hours. Hindi naman ako nakatingin sa kanya 24 hours. Pero if you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo, humahanga ako sa kanya. Ayun po, sabi niya. He is the Son of God. Doon na lang, nag-blasphemy na itong si Mamang Kalbo. He is the Son of God. Naniniwala po siya sa sinabi ni Quiboloy na siya ay appointed Son of God. Therefore, sabi ni Bato, Quiboloy is the Son of God. So, less expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. Mapapakringe ka na lang sa sinabi nito. De la Rosa also said his impression of Quiboloy since he got to know him is somebody who is respected. Hindi po lahat ng mabait at gumagawa ng mabuti sa kapwa ay mabait at okay na. Di ba sabi nga nila, sometimes he or she is wearing the sheep's clothing. Pero nakatago sa sheep's clothing. Ang diablo. Tayo, tao lang, di ba? Nobody's perfect, no? Tao tayo. Pwede tayong magkamali. Andyan yan lahat ng posibilidad habang tayo'y tao. Oo nga. Pero ikaw, wala na eh. Bias ka na eh. Bakit? Friend mo siya eh. Gunggong ka pala eh. Pero kung sabihin ninyo na yung impression ko sa kanya, ang impression ko sa kanya ay respetado siyang tao, hindi niya kayang gawin yung mga ganun na kababoyan na inaaled sa kanya. De la Rosa likewise questioned the Senate's panel investigation into the issue, saying he cannot see it being an aid of legislation. Kung meron bang pagkakamali o pagkukulang na nangyari doon sa DOJ na pwede nating masusolusyonan through legislation, anong pwede nating gawin diyan? Sige nga, oy, nagmalaki ka pa, ikaw, kung naghihiring ka, di ba sabi ni Padilla waste of time and money yan. At pag naghihiring ka, anong legislation ang nakikita mo? Nakapag-legislate ka na ba tungkol doon sa mga pulis na inimbestigahan ninyo? Yung naglulumahod ka pa? Bakit hindi mo lang ipunta yan sa DOJ? Di ba yan ang sabi ni Robin? Instead of you guys wasting resources, time and effort, why not let the DOJ, the NBI, or the police investigate? Because sila naman ang investigating body. Tagapagtaguyod ng batas, tagapagpatupad ng batas. Tapos you have the audacity to say this? Bakit? Kasi friend mo si Quiboloy, may bias ka na ba to? Di po ba? So yan, sulat nyo na yan sa wall of shame. Remember, baka magre-electionist yan. Nabi ko na sa inyo. Even though hindi siya kasama doon sa komite, nagsalita siya. He is the Son of God. Naniniwala ka? Son of God si Quiboloy. What is the proof?
Yung sinasabing talagang anak siya ng Diyos, ha? Hindi yung tayong, anak din ng Diyos. Ha? If you are into a Christian world, doon sa inaaniba mo. Pero yung sinasabi niyang galing siya mismo sa Diyos Ama, nasaan? Ang patunay ba to? Hindi ka ba nabubulagan dahil friend mo siya? Kaibigan mo siya eh. Kakampi mo sila eh. Di po ba? Siyempre, kakampihan mo yan, kaibigan mo yan eh. Babaliwain nyo yung testimony. Ano daw ang magagawa ng committee ni Hontiveros sa ginagawa niyang hearing? Anong legislation ang makakamit? Meron naman ng DOJ. Nag-file na ba ng kaso? In aid of legislation nga eh. Kayo nga gumagawa niyan eh. Di ba? O pero nasa na yung legislation na ginawa ninyo? Doon sa mga pulis, doon sa mga narco-busting ninyo. Wala kami nababalitaan. In aid of legislation, why you don't you just shut up your mouth? Or, just keep quiet na lang. Shut up your mouth. Di ba? Wala eh. Kasi nga, kaibigan, kaalyado, protect them. Ganun po magtakpanan. Nakikita nyo na talaga kaya hindi po tayo umusad-usad. No? Wala. Ganyan tayo ginagago ng mga politiko. Ganyan tayo ginagago ng mga oligarko. They are playing us in the palm of their hand. Kasi nga tingin nila tayo ay napaka-depende sa kanila. Iilan lang yan. Kung ang mga tao, mabisit sa inyo, ano gagawin? Baka buhatin kayo, tapong kayo sa inodoro. No? Wala eh. Sunod-sunuran tayo, bulag-bulagan tayo sa kanila eh. No? Feeling nila pag nakaupo na sila diyan sa kanilang kinauupuan ngayon, bilang mga lawmakers o whatever have you, hawak nila tayo sa leg. Kaya hindi na po umusad ang bansa natin. Kasi may mga taong ganito. Takpanan sa mga pagkakamali ng mga kaibigan at kaalyado at mababait sa kanila. Di ba? Ikaw, kasama ka dun sa hearing nung yung kulto. No? Yung isang parang batang paslit na lalaki dyan. O anong legislation ang na-create nyo dun? Di po ba? Ba't pa kayo nag-imbestiga dun? Where is the legislation na ano nyo? Nagawa ninyo? In aid of legislation for the DOJ. Nasaan? Ano lang po ang sabi ni Risa Hontiveros dito? On demanding justice for women's victim survivors of Quiboloy. Kasi International Women's Day po ngayon, no? Ito lang sabi niya. This IWD, or the International Women's Day, I call on all of us to listen to these women and girls. Let us not waste their courage. Hindi madali ang ginawa nilang pagbabahagi ng mga mapapait na karanasan alang-alang sa hustisya. Let us show them that justice in this country can work for the most vulnerable. Good luck. Nasabi ko na lang, good luck. To the victim survivors, your strength and resolve remind us of the women before us who fought for our dignity, our freedom, and our rights. Your grace amid this chaos inspires us to stand with you, tall and undeterred. Umaasa ako na titindig hindi lang ang Senado, kundi ang buong bansa kasama ninyo. Wala po yan. Sila nilang mahilig tumindig at ano pang tumitindig. The way yung mga ibang senator natin, naglalaro lang sila dyan ng piko. Wala na pong integridad. Walang decorum ang Senado ngayon because you have what? An incompetent Senate President. Sorry naman po. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.